welcome back naman natin ang kilala at sikat na BINI. O, di ba? Mga blooms dyan, hello sa inyo. Kasi nga po, natapos na po ang kanilang 14 city tour world. Ang BINIverse. Ang ingay, no? Ang BINIverse. Kumbaga world tour nila sa 14 series na ilang countries yun. From Dubai, nag-London, sa US, Canada, 4 na countries. Dahil sa marami silang mga naging leg na maging show sa Amerika. Tapos pumalik na nga po sila last June 23 ba, 24. And magkakaroon sila ng parang homecoming. Magkakaroon sila ng homecoming concert ngayong, alam ko, June 29 Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, bago lumabas ito. And admittedly, ang dami kasing mga nasusulat din na hindi masyadong mga favorable o favorable. Siyempre, nang magre-react ang mga blooms, ang laksa-laksa nila mga fans. Kasi siyempre, lalo pat na ikukumpara ito, so with all due respect, babagitin ko ang SB19 dahil bilang isang ka-18 at kamahalimang inyong lingkod, parang sabi ko, dapat nga maging proud tayo kasi merong male and female na mga boy and girl group tayo sa bansa na nakikilala din outside the country. Kaya lang talaga, anong tawag dito? Kaya lang talaga, di hamak na mas marami. Again correct me if I'm wrong. Huwag niyong ibabash, pero correct me if I'm wrong na di hamak naman na mas marami nang na-accomplish ang SB19 in terms of sa mga hits nila, mga daming kanta na talaga namang hindi lang nagba-viral, hindi lang milyon-milyon ang inaabot at ginagaya ng iba't ibang mga nationalities from China, Japan, Taiwan. Yung latest nga nila sa Taiwan, ganun din na talagang pinagkaguluhan dito sa Philippines, maging sa US at iba pang panig ng mundo. But with all due respect and and for the sake of being fair here, may ganun din namang nangyari na, kaya nga 'di ba naging phenomenal yung pantropiko ng tawag doon, pantropiko ng BINI at saka mga isa o dalawa pa nilang hit songs. But hindi nga natin dapat kinukumpara kasi kumbaga mas nagiging nagkakatulungan pa kasi mas nakikilala tayo worldwide. Ako, pag nanonood ako ng mga clips or ng mga clips sa TikTok or may mga dumadaan sa feed ko sa Facebook na puring-puri ng mga different nationalities ang mga singers. Ang generally, lahat ng mga Pilipino, kumbaga 9 out of 10 na mga Pilipino ay nakakakanta ng magagaling kumanta, 9 out of 10. At doon sa 9 out of 10 na yon, 8 out of 10 caring makipagsabayan sa mga ibang singers sa ibang mundo at caring nilang manalo sa mga contest. And then again, 8 out of 9 pala, kasi 9 out of 10 magagaling at nakakakanta ang mga Pinoy, 8 out of 9, carry na lang makipag-contest. May ganung survey ako nakita And then parang 7 out of 8 naman doon sa 8 na yon, may 7 doon na talagang hahataw at makikilala, 'di ba? And the rest, kagaya natin, 'di ba? Ikaw doon sa kabilang ka ba doon sa 9 out of 10 na magagaling kumanta or kabilang ka doon sa isa out of 9? Out of 10 pala na hindi marunong kumanta. But anyway, that's not the issue. Dahil nga po, naging very successful naman. Although nung mga una nga na very first leg nila na ginawa sa Dubai, medyo talagang admittedly talaga, napintasan doon ang BINI kasi ang dami talaga nag-complain na bukod sa mahal yung ticket, very, very low yung production value, wala nga daw LED, walang ganito, walang mga kung ano-anong pa-effect na kung kagaya ng ginagawa nila, considering na nandiyan dyan si Direk, with all due respect, ang ating kumparing Direk Laurenti Jogi, na talaga namang pagdating sa production siguro ay talaga namang dapat tinututukan dahil sabi nga natin, nagba-bounce back or nagre-reflect dito sa grupo ng mga kababaihan na BINI, di ba? But the thing is, may kanya-kanya kasing producers ang bawat city or bawat lugar na pinuntahan. As I enumerated, from Dubai, nag-London sila, and then London, tapos America, and then Canada. O, di ba? Ano ba yun? Kailangan banggitin ko yun naisulat ko yun dito yung mga lugar na pinuntahan nila, lalo na diyan sa
Saan ba yon? Nasaan ba yon? Flow, chuchu Bini hanggang sa dulo. Okay. Nawala. Sinulot ko yun dun eh. Yung mga cities na pinuntahan nila, ito pala. Yung mga cities na pinuntahan nila dyan sa Amerika. Nagsimula nga sila sa Dubai, and then pumunta sila ng London, tapos sa US na, nag-New York, Maryland, Boston, Rosemont, Houston, Dallas, Las Vegas, LA, Temecula ba to? Merong bang galon? Temecula or Temecula? Sorry, correct me if I'm wrong. San Francisco, sa Seattle, and then yun na ngang pinakahuli dito sa Vancouver, Canada, na medyo maraming nagkukwento. Ako rin po, hindi ako magsisinungaling. Isa rin po ako sa napagkwentuhan ng mga kamag-anak. Kamag-anak ko na ang i-quote ko dito sa Canada, na talagang nagsabing naging very ambitious yata yung producer doon. Kasi nilagay ang Bini sa University Sports Center na, alam mo yon, ang capacity ay talagang kung ilang libo na, alam mo yon, syempre, although marami mga kapwa tayo Pilipino sa Canada, pero hindi naman lahat nga ay nakikilala or kilala ang Bini. Plus may mga ibang foreigners daw di umano na parang hindi nagustuhan yung ginawa ng producer, na since hindi puno at maluwag yung venue, pinababa mula sa yung mga bumili ng mas murang ticket na nasa taas, pinababa sa baba, na hindi nagustuhan ng mga ibang foreigners. Hindi ko sasabihin kung Canadians man yan, Americans or whatever, basta mga foreign, hindi sila mga Pinoy, na iba ang kultura syempre, lalo pa syempre para sa kanila. Nagbayad kami ng mahal, tapos biglang yung mga nasa taas, pabababa, hindi pala. May mga ganong chismis. But then again, hindi po ito kasalanan ng Bini. Wala tayong sinasabing ganon. Kaya lang, siguro next time, mas maging maingat itong mga humahawak sa karir ng Bini, kasi yung mga producers nga, di ba, siguro dahil lang gusto nilang kumita ng pera, gusto nilang, akala nila biglang kasi kilala man talaga sa social media, putok na putok ang Bini, lalo pag itong latest nilang shagadi boom boom, alam mo ba yan? Lalaro natin ng araw, umabot na siya ng 2 million streams na siya, nalampasan na pala, nakalumampasan ng 2 million yung streams no, shagadi bamba. Actually, dinemo pa to ni kung hindi nung kakamali, isa sa mga news reporter or news anchors ng TV Patrol, si Ses, ba yun? Ganun yun, di ba? Shagadi. Tapos habang nagaganong ka, tapos yung kapartner mo, yung masusunod na naman sa'yo, gaganyan-ganyan. Masang saya nito, at ito yung latest nilang hit song na nagba-viral din at pinag-uusapan. But the thing is, syempre, we really have to report, kasi may mga kamag-anak din po tayo at mga kapwa, kapamilya, kapuso, kapatid na nasa ibang bansa na nagpaparamdam, nagpapahayag din ng kanilang medyo disappointment. Kasi sabi ko nga, kung dito sa Philippines, yung mga blooms o yung mga supporter ng Bini, talaga makikipagbardagulan niya, kasi mas nararamdaman nila at kilala nila, mas nakaka-relate sila. But we really have to understand, these people from other countries na dinayo nila, or other cities, especially sa Amerika, na ang dami nilang pinunta mga states, hindi naman sila ganun kakilala. Kaya iba yung ine-expect, di ba? Meron pang nakumpara sila dun sa grupo ng mga singers sa Itbulaga, na bukod doon sa magaganda na ang gagaling pang kumanta, subjective po yun. Ako, mag-a-agree ako na talagang magaganda at magaganda ang boses ng mga, ano ba tawag sa grupo ng Itbulaga Girls na yun? The Singing Queens, di ba? Yung may mga card sila dun sa mga, high or low, whatever, na may mga ganon, kasi ang Itbulaga, napapanood din po sa ibang bansa, especially sa Amerika. So, siguro napapanood nila, nagkaroon sila ng ibang klase ng pagka-fan, tapos naikumpara siguro nila, kaya sila nakakapagbigay ng komento. Huwag niyong mamasamain ito mga blooms, kasi ako, I also support Bini. But gusto kong i-address itong ganitong klaseng issue doon sa mga nagpapatakbo. Kasi nga, sabi nga natin, at the end of the day, ang mapipintasan yung Bini. Diba? Ang makukumpara lagi yung si Bini. Diba? Lalo pat ang babait naman mula kay Aya, kay Joanna, kay Sheena, sino pa ba? Si Colette, si Maloy, si Gwen, si Stacy, at saka si Mika. Yung 8 members na yan, na talaga namang nakita natin yung naging, kumbaga yung pag-evolve nila, pag-transform nila into someone na
alam mo yon ang mga common factor nila, mapagmahal sila sa pamilya, kagaya ng isang ordinaryong Pilipino na lagi pinaprioritize yung family. May mga bagay lang talaga sa pagmamanage, lalo't walo po yan, na individually talented, musically genius na matatawag, magagaling sumayaw. Pero syempre pag pinagsama-sama na, may mga restrictions, may mga rules na mesan hindi nila mababali kasi may mga sinusunod silang mga protocol or baga yun nga regulasyon nga na pinatutupad ng kanilang mga outfit, ng kanilang mga managers or what. Na sabi ko nga, hindi fair sa panahon nga ito, sa sandaling ito, hindi fair na ikumpara sila sa SB19 kasi mas nauna naman talaga si SB19, yung training nila before and bago pa nga sila mag-pandemic at bago pa sila mag-trade sa Korea, talagang guided at ang dami nilang sinuutang butas ng karayom. Ang ganda nga ng Bini kasi talagang mga ABS-CBN people, with all due respect sa ibang mga outfit with mga ABS-CBN people ang nagpapatakbo na talagang kilala sa pagbibigay ng mga classic at mga high level na mga production. Pero dahil nga sa nangyari, kaya siguro mas umugong yung mga pintas, yung mga nega-nega sa kanila. At maraming nadidisappoint kasi nga parang hindi man lang na-address properly. But then again, eto na, bumabalik na sila sa ating bansa. May homecoming concert nga po sila ngayong June 29. Hindi ko alam kung paanong regulasyon dito kasi as we flag this, ilang araw na lang to, di ba? 2 araw na lang yata. Kaya kailangan pala, maano ko na to. And pinag-uusapan din yung naging collaboration nung dating PBB housemate na si Ilyona Garcia kana Bloom o kaya Bini members na sina Colette at saka si Stacy, yung Win the Fight. Ito yung naging theme song na sinulat nga nito ni Ilyona at ang ganda nung ang ganda nung collaboration nila, pinag-uusapan din. And as we said, yung Shaggity Shapoop. Gusto ko pong i-perform pero hindi ko na maalala kasi grade school pa ako noon. Isipin mo naman, ano na tayo? 50 plus na tayo. Hindi na bagay. Charot. Hindi na bagay pero yung puso ko, pusong mga Bini yan, pusong Bloom yan, pusong SB19 ka-18 yan. Kaya again, sa mga iba dyan na talagang lagi silang pinagko-compare in terms of accomplishments, wag naman kasi hindi nga parehas, hindi naman ang importante meron tayong SB19 na nare-represent tayo sa iba't ibang panig ng mundo na ina-appreciate at talaga namang sinasabing wow, ibang class ng ang talent ng mga Pilipino. And at the same time, ito mga grupo ng mga kababaihan through Bini na talaga namang unti-unti rin ina-appreciate. Kumbaga, ang tingin ko lang din dito, parang nagmadali kasi. Sana, correct me if I'm wrong kung mali ang term na ginamit ko. Merong nagmadali kasi na, alam mo yon, world tour, ganyan-ganyan, na hindi naman din natin masisisi sa mga negosyante kasi sabi nga nila, strike while the iron is hot. So, syempre, bilang nagba-viral, tapos napapasama din sa mga billboard chart ng ibang mga sa ibang bansa. So parang sinasamantala din yung pagkakataon na ma-introduce sa global world kasi hindi na nga lang ang usapan, hindi na nga lang dito sa atin sa global world ang Bini. O yun lang naman yun. So with all due respect again, ang mga Bini chapter natin dyan, lalo na yung ginawang documentary nila na pareho pa rin na award-winning documentary tungkol sa kanila na napapanood pa rin po sa mga iba-ibang platform, yung Bini Docu, nanalo sa 2025 New York Festivals for TV and Film, under biography and profiles category, pati na rin mga susunod pa nila. Malay natin kung merong special din na movie or TV project na ilalabas pa itong Bini, antabayanan yan mga kablu, o diba? And with all sa lahat ng yan, napapasalamat po kami sa inyong pagtuloy na pagtangkilik sa ating maliit at munting channel dito sa Unbearable Channel. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Abetnabus. Nagpapasalamat sa ating mga sponsors, Mama Sheikha Balrevilla. Happy birthday sa iyo, June 28. O diba, bonggang-bongga ka, Mama Shay, June. Cabal Revilla ng MWell, Gabay Guro at PLDT, Smart Foundation at marami pang iba. Ang CMAS Philippines, sabi ko nga sa mga nakaraang kong vlog or sa mga previous episodes natin,
ito yung grupo naman ng mga divers natin, mga professional divers na talagang nagbibigay din sa atin ng mga makabuluhang kwento, lalo pat may mga celebrities tayo na talaga namang very dedicated sa kanilang mga advocacies gaya ni Gerald Anderson, Jerry Corsales, Jenny Gutierrez at marami pang iba, Papa Piolo P kasama din. And of course, ang Ideal Vision ni Dr. Jessica D, maraming thank you. Ang Lilis Peanut Butter, hindi pa nagpaparamdam uli, pero nakausap ko na din po sila. At ang mga readers at mga talagang sumusubaybay po sa akin sa Maritas University, mga nagbabasa ng column ko sa Bulgar, sa Hataw, sa online.context, at sa marami pa pong ibang mga pinagkakaabalahan ng inyong lingkod. Mga taga-Antipolo, taga-Bicol, Diyos marahin na pagi po sa Indogabos, Luzon, Visayas, Mindanao, mabuhay tayong lahat. Ambet Nabus po, nagpapasalamat!